Daddy, Mommy, Tia. Hello guys! Ikikwento ko sa inyo yung journey namin sa aming almost 1 year na pag-therapy. Yung mga development namin, yung progress ng bata, sa actual na situation namin. Kasi ako yung mother ni Jonah, na-diagnose siya ng GDD-ASD noong June 2022. So, yun. After nun, nag-try na kami after ng developmental pedya, naghanap na kami ng mga center, occupational therapy center and speech therapy center. Magkasama na yun sa isang center. So, after nun, medyo nahirapan kami kasi mahirap yung slots. Actually, kukunti pa lang yung mga therapist dito sa Pilipinas. Kaya, nasa waiting list kami. Kahit dun sa developmental pedya, nasa waiting list din talaga kami. Kaya inabot rin kami ng matagal bago kami nakapag-assess dun sa aking anak. Kasi 2 years old namin siya nakitaan. 2.5 years lang siya na-assess. So kahit yung hindi pa siya na-assess, na-require nung general pedya niya na mag-undergo na kami ng therapy habang nag-aantay kami sa waiting list, para nga yung early intervention, yung mahabol ba, yung regular ba, na para sa mga bata na regular, mahabol rin ng aking anak yung kanyang regular behavior at yung mga speech. So far so good naman yung mga struggle namin, kahit papaano, kahit mahirap, at least may progress. At ito nga yung aming journey sa aming mga struggle. Bigyan ko kayo ng mga ilang tips kung ano yung ginawa ko, yung pinagdaanan namin. Baka makatulong sa inyo sa mga ganitong paraan na nangyari sa amin. Tuturuan ko kayo guys kung paano ko naturuan si Jonah na mag-potty train. Kumbaga, hindi na siya dependent sa diaper. Tuwing araw lang, wala na siyang diaper. Pero pag gabi, nagda-diaper siya kasi hindi pa niya kaya na magsabi sa akin na umihi pagkagabi. So yun, eto siya ngayon. Ayan. Kakatapos lang niyang pumasok sa school. Maaga nga lang nag-out. Kasama ko ito si Budiday. Kasi maaga rin to nag-out kasi mayroon silang fogging. Walang pasok. Gawa ng marami ng lamok. So yun guys, ito. Ang gagawin natin ay ituturo ko sa inyo kung paano ko siya tinuruan ng mag-potty train. 2 weeks ako nagtiyaga na turuan siya na paano matanggal yung kanyang diaper. O kaya kung paano na hindi na siya mag-diaper sa buong araw. So far 4 years old siya. Ngayon, tinuruan ko siyang mag-potty train ay 3 years old. So hanggang ngayon, okay na siya sa pag-iihi. Walang diaper o wala siyang diaper. Nakapanti nga lang siya. Tapos kagaya ngayon, halimbawa pag naiihi siya, mahawak na niya sa pipi o kaya tatanungin ko siya kung wiwi. Kasi papaupuin ko na siya. Kahit saan, pag inabot ko pag pinaupo ko siya na iihi. Iihi talaga siya. Pero kung hindi naman siya naiihi, hindi naman siya iihi. So, hindi na siya umiihi sa panty niya. Kasi, namomonitor ko eh. Yung una munang ginawa ko dito kay Jonah, kung paano ko siya maturuan. In-observe ko muna kung anong oras yung ihi niya. Halimbawa, umihi siya ng 3:00 ng hapon. Yan. Aantayin ko na siya na kung anong oras uli yung ihi niya. So, nag-ihi siya ng 3:00 ng hapon. Ang sumunod na ihi niya, mga 4 na, 4:10. So, yung sunod na ihi niya,
yun na rin ang ano ko, 1 and 10 minutes, inantay ko na ganon. So, pag 1 and 10 minutes, takbo na kami sa CR nito, tapos papaihiin siya. Umiihi naman siya. So, yun yung routine niya, sa unang araw, 1 and 10 minutes, yung routine niya. Pero minsan, hindi siya sakto na 1 hour and 10 minutes. So, nag-aantay pa ako. Pero pumupunta rin kami sa CR pagdating ng 1 and 10 minutes. So, ganun ang ginagawa ko araw-araw. Hanggang sa umabot ng 1 week, ganun yung routine namin, daily routine. Tapos, medyo nasasanay na siya. Hanggang sa tumatakbo na lang siya mag-isa sa CR pag naihi na o kaya nalalaman ko na lang na gusto niyang umihi kapag nakahawag na siya sa kanyang pek-pek. So, yun yung kanyang signal ba na iihi na siya. So, umabot yung 2 weeks na naging parang kaya na niya, naging dependent na siya na walang diaper. Pag halimbawa naiihi na siya, tumatakbo na siya sa CR o kaya umuupo na siya doon. Ang problema nga lang, meron pa siyang panty. Kaya nung first week namin, hindi ko na muna siya nilagyan ng panty. Talagang nakadamit lang siya. Kasi para pag halimbawa ang pag-iihi, uupo lang siya dun sa CR. Kaya parang naging routine na niya yung ganon. Ganong style. Na, yun. Sa first week, walang panty. So, second week, may panty siya. Pero, naano ko na siya. Kumbaga, parang na-estimate ko na yung oras ng pag-ihi niya. So, punta na kami sa CR. Tatanggalin ko yung kanyang panty para umupo. Sa paglalabas naman, yun, naging routine namin hanggang ngayon. Umabot na rin ng 5 months na ganun kami. So, paglalabas naman kami, pag halimbawang doon naman kami punta kami SM, o kaya punta kami sa school, ganun pa rin ang gawa ko. Papaihin ko muna siya bago kami umalis, tapos bibilangin ko yung oras. Kasi ang pinaka-maximum interval niya ng pag-ihi ay 1 and 10 minutes. So, sa loob ng 1 hour and 10 minutes, na yun, naka-monitor. So, papaihiin ko na siya. So, yun guys, yun na yung naging routine niya hanggang ngayon. So, pagtatain naman siya, ang style naman niya pag natatain naman, nakahawak lang siya sa kanyang puwet. Pag nakita ko nang humawak sa kanyang puwet, alam ko na natatay siya. Takbo din kami sa CR. So, ang pinaka talaga namin, sa gabi, yung may diaper pa siya. Hindi pa nga siya nakakasabi sa akin sa gabi. Diretso kasi yung tulog niya, may interrupt. So, hinayaan ko muna. Full yung attention mo ba sa pag-alaga kasi nakapokus na nga ako sa kanya. Nag-resign na ako simula nung pinanganak ko siya kasi nahirapan ako sa kanyang mga anak. So, ako na lang talaga nag-aalaga sa kanya. Binibag ko yung trabaho ko para sa kanya. So, ang hirap kasi pag iyaya, hindi naman hindi naman unconditional love yung yung mga hindi kadugo. So, mahirap. Hindi mo alam kung anong gagawin sa anak mo, lalo na mayroong special needs. Kaya talaga nag-decide ako na talaga yung mag-alaga sa kanya. Kumbaga parang yung full time ako sa kanya, sa mga anak ko. Ako ang taga-tigsundo. Lalo ito sa isang day 2 ko, saka dyan sa kinder. So far, nag-aaral naman siya ng daycare at maganda yung improvement niya kasi 2 and a half years old ko siya na magpa-assess. Pina-assess ko siya 2 and a half years. So, early intervention. At least sa loob ng 1 taon, meron ng development. Yung dating follow-up check-up namin sa developmental pedya ng 6 months, yearly na lang ngayon. Kasi after 1 year, naging 1 year na lang yung every follow-up niya instead of 6 months dati. Kasi depende rin sa development ng bata o yung progress ng bata kung ano yung output ng pag-therapy ninyo. So far okay naman siya. Binigyan na siya ng recommendation for daycare. So, yan. Nagde-daycare siya ngayon. Although mayroong hand-to-hand assistant pa rin siya sa akin, pero kahit pa paano nakakasabay siya. Nakakasabay na siya sa kanta. At least kahit pa paano, dati wala siyang focused, non-verbal, pero ngayon tingnan ninyo yung mga progress niya.
Katulad nitong mga binibidyo kong ito, sa sunod kong papakita. Yun yung mga progress niya. Saka yung maganda din yung ano, yung continuous ba na therapy. Kahit pa paano, nakakatulong talaga yung therapy kasi yung ano niya, tuloy-tuloy ba yung kanyang outcome na positive outcome. So yun guys, tingnan nyo itong video ko na dati siyang non-verbal, tapos ngayon nakapag-imitate na siya, nakapagsalita siya, mahilig siyang kumanta. My name. Dog. What the dog says? Woof, woof. Woof, woof. Next. Cat. What the cat says? Meow, meow. Meow, meow. Sabihin mo muna ka. Sabihin mo muna ka. Sabihin mo muna ka. Yeah, cat. What the cat says? Meow, meow. Meow, meow. Next. Pig. What the pig? Gina, pig. Gina, pig. Pig. Gina, pig. 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 Gina, Pig. Pig. What the pig says? What the pig says? Oink, oink. Did you say? Oink, oink. Next. Sheep. 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 What the sheep says? Ano, kalimutan ko na. Hindi. Ano yun? Be. Ganon. Ganon. Di goat yun. Ganon. Gina. Okay. Next. Horse. Horse. Di ko alam spelling ng horse. Nay, nay. Next. Goat. Gina, goat. Goat. What the goat says? Meh, meh. Mr. Susan. Meh, meh. Yay! Good job! Clap your hands! Isa pa, isa pa. Gina, domestic animals. Domestic animals. What's this? Chicken. Chicken. Next. Goat. Dapat yung songs yung Wait parang lang. Goat. 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 Dog. Dog. This one, a dog. 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 Next. Duck. 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 Look. Oh, next. Sheep. Sheep. Pig. Pig. Horse. 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 Cow. 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 Cat. Cat muna, cat. 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 What the cat What says? the cat says? Meow, 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 meow. That it says, meow, meow. Very good. Good job. Clap, clap, clap. Yay! Ganon din sa sa pagkain niya. Kasi na-diagnose siya ng 2.5 years. So sa kanyang pagkain, dati sinusubuan ko siya. Pero after ng 1 year na therapy namin, ng occupational therapy and speech therapy, kaya na niyang maging dependent sa pagkain. At kaya nang humawak ng tinidor, ng kutsara, saka siya na kumakain mag-isa. Saka hindi siya picky eater kahit ano kinakain niya. Kaya pag gantong oras, kailangan din natin ng socialization nila, bigyan sila ng time talaga para magkaroon sila ng socialization katulad ng mga ganto. Ayan. Mahapon na ba? Di pa matak si Ate Sidang. Katulad ng ganito, pinapasyal ko sila sa every afternoon, after class, ganyan. Sa field, kasi more on kami, gusto ko ma-expose ba sa sa environment.
sa mga tao, sa mga sasakyan. Kasi dati, natatakot talaga siya sa mga sasakyan. Yung tipong pag lumalabas kami nung after pandemic, talagang ayaw niya ng may sasakyan. Ayaw niyang tumapak sa grass. Ayaw niyang maglakad dyan sa lupa. Talagang karga ko siya lagi. Pero ngayon, ayan, nag-isang siya maglalakad, paglaro yan. Diba? O, tinatawagin ko siya. Come here, Jonah. O, kiss mommy, kiss. Mommy, kiss. Natatawag ko na siya. Ang ipaglaro siya kay ate niya. O, play kayo. Touch mo yung Mahilig siyang kumanta. Mabilis siya makamemorize ng kanta. Ayan guys. Yan yung mga activity namin, daily activity, yung routine namin. Pagkatapos ng activity sa school, naglalaro siya dito sa playground. Ayan. Kaya, kumbaga parang hands-on talaga ako sa kanya. Hindi kumbaga talagang 100% hands-on ako sa kanya. Kasi, alam mo niya, babae ang anak ko. Kailangan talaga yun ng special needs. So, special care din ng mother. Relaxing time namin dito or socialization namin sa playground, pinakamahaba ang 1.5 hour. Ayan, tapos na kami. Tapos na kami sa playground, pawisan na sila. Ayan, at least kahit pa paano ma-exercise, diba? Sino yung kalaro mo kanina? Si Jenny Rose. Si Jenny Rose. Ayun, si Jonah nagutom na. Nag-inom na kayong tubig? Nag-inom na kayong tubig? Ayan. Pauwi na kami guys. Tapos na yung kaming mag-irena na magpalamig ba, magpahangin dito sa Greenfield. Greenfield ang tawag namin dito kasi yan yung relaxing time nila after ng class, di ba? Okay, say bye-bye to vlog. Bye. Bye vlog. Bye Jonah. Pagod na si Jonah. Yung ribbon niya. Ano ba yan? See you later. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye vlog. Please subscribe channel. Please subscribe to my channel. Bye-bye. At least kahit pa paano, kahit di naintindihan, nagkatry siyang magsalita. Okay? Bye! Bye-bye! Hello, nakauwi na kami. And patulog na din kami kasi tahimik ko, di ba? Kaya gusto kong i-share din sa inyo yung after ng ito yung after nung sinasabi ko sa inyo na next video. Ito yung after ng therapy namin na almost 1 year. Kasi magto 2 years na kami ngayong June 2024 sa pag-therapy namin. Kwento ko sa inyo kasi tahimik na. Medyo hindi na magulo. Wala ng mga batuta. So, ito ngayon. After a year ng namin, ng pag-undergo ng therapy, speech therapy, ng occupational therapy, meron naman progress. Meron naman may development. At yun nga yung after ng 2 beses namin na magpa-assess ng follow-up assessment. Follow-up na yun kasi yung assessment niya is yung June 2022. Tapos after noon, may 2 follow-up after 6 months. Every 6 months yung follow-up namin. 1 taon namin na pag-therapy. Nung pag-follow-up namin, maganda yung progress. Yung recommendation ng doktor is pwede na sa daycare yung anak ko. Ng 3 years old siya ng time na yon. 3 and a half years. Kasi, nag-start kami ng 2 and a half. So, 3 and a half years siya na recommend ng doktor na pwede na siya mag-daycare. Saka, yung kanyang follow-up na dating every 6 months, naging 1 year na. So, ngayong June na uli kami magpa-follow up. Kaya, natutuwa naman kami at kahit, kumbaga, magastos man, talagang wala na kaming naiipon sa kanya na halos lahat, at least, may nakikita kaming maganda na development. Kumbaga, worth it naman. Siyempre, sa anak mo yon sa future niya, kasi babae siya, gusto rin namin siyang
makasabay ba sa mga regular na mga bata. Yun na nga, ayan. Nagde-daycare na siya. Ongoing daycare siya. Kahit ba nalumipat kami dito sa Zamboanga, doon sa Manila, parang half semester siya na nagde-daycare. Tapos dito sa Zamboanga, naglipat namin. Mabuti, continue siya at tinanggap naman siya. Kaya, ito mga pinapakita kong video ay ito yung mga ito yung sa dati niya sa Taguig at ito yung ngayon sa Zamboanga. Masasabi ko maganda yung development niya. Nakakapag-count na siya ng 1 to 20. Pag tinatawag siya ng teacher niya, lumalapit naman siya, nagpa-participate siya, nagka-count siya, nag-ABCD, tapos nagkakisayaw sa mga bata. Pero nung sa daycare niya, hindi siya nagpa-participate sa mga sayaw, hindi siya nagkikisabay sa mga classmate niya, nakatingin lang siya. Pero ngayon, nakikisabay na siya, kumakanta na, sumasayaw. Yung parang normal na sa kanya yung mga gawi ba, yung routine. Kaya nakakatuwa kasi nakakasabay na siya dun sa mga regular na bata. 4 years old na siya ngayon. At ang plano ko, iulitin ko siya ng daycare kasi nagbago ang curriculum ngayon. 5 years old yung kinder. Dapat pasok siya ng September, dapat ang birthday niya. Pasok siya kung 5 years old na siya ng September. Pero hindi pa siya magpa 5 years old sa September kasi sa October siya, 24. So, ang gagawin ko, uulit siya ng daycare, which is mas okay sa akin. Kasi, sa assessment ko, hindi pa siya ready na maging independent totally. Kasi, sa ngayon, kasama pa niya ako, hand-to-hand assistant kami pag may exam. Tinuturo ko sa kanya kung alin yung i-encircle. Hand-to-hand assistant pa din kami. Pero at least, marunong siyang humawak ng lapis, marunong siyang mag-count, at kayang i-point kung alin yung i-encirclean. Yun nga lang, kailangan pa rin may assistant ng mother ako. Hindi kagaya ng ibang bata na sila lang talaga. So, okay lang naman yun. Meron pa naman akong sunod na doon ko na siya parang magiging independent na siya. Kasi ngayong daycare pa lang siya, nag-start siya ng 3 years old. Kasi nga, hindi naman siya, delayed nga siya delayed. Hindi siya katulad ng mga bata na sakto yung kanilang behavior, sakto yung kanilang speech. So delayed siya, kaya meron din delayed sa mga gagawin ko. So ulitin ko siya ng daycare, pero sa ibang school ng daycare sa susunod. Para naman at least pag kindergarten niya, yun, pwede na siyang makisabay sa mga bata. Kaya okay lang, ganoon talaga kailangan talaga na mahabang tiyaga talaga para kumbaga makahabol yung anak mo, maihabol mo sa mga batang regular. Yun lang naman ang goal natin, na kumbaga makasabay sila. Kasi pagdating naman kasi 6 siya sa kindergarten niya, so 7 siya sa grade 1. Yun lang ang goal ko, yung mahabol siya ng regular class. Kaya talagang inihabol ko talaga early intervention, saka yung sa daycare niya, inihabol ko talaga siya. So yan, ang daming talagang progress, although matagal, pero may pag-usad. Kahit matagal ang proseso, ang mahalaga, maganda yung output. Ganun talaga. Kasi special need siya, special care. Kaya kailang special specialty is pagtsatsaga. Okay. So far, so good naman yung mga results. So, natutuwa rin naman kami.
mga mag-asawa. Kasi ang pera dumarating din yan. Kaya habang kaya mo pang ihabol yung anak mo, ihabol mo na kasi sayang yung panahon. Kasi tumatakbo yung oras. Kailangan talagang maihabol ang bata habang bata pa sila. Kasi magsisisi naman kami pag dumating yung time na malaki na sila. Tapos hindi namin na asikaso, di ba? Kaya okay lang, ganun talaga ang role ng mga mother, and parents, role ng parents, kasi kahit ako yung nag-aalaga, siyempre ang support ng financially is yung father. So both parents talaga ang nag-ano dito, ang nagsasacrifice. May mga racket din ako dito kahit paano, kahit para makatulong ba sa mga daily needs sa therapy na pambayad dito kay Jonah, kasi dito sa Zamboanga wala nang ayuda, hindi katulad sa Taguig na meron kaming financial assistance. So yun guys, at sana makatulong ito sa mga nanay na naghahangad na gustong maging maayos ang kanilang anak. Lahat naman tayo naghahangad na maging maayos ang anak natin. So ito yung aking mga tips na kahit magulo yung vlog, sana maintindihan nyo. Okay guys? Good night! Bye-bye!